So, yo, what's up mga kabiyahe, this biyahe ni Rans at ito na ngayong video na gagawin ko na wiring diagram or diagram ng aking setup. So, ito na po yun. Ito nga pala yung diagram, i-post nyo na lang tsaka screenshot. So, ang sequence natin dito ay wire size, tapos breaker size, tapos yung flow or yung kanyang connection or yung saan papasok yung mga wire. Yan yung sequence natin. Tapos, advice ko lang sa lahat, huwag lang po kayo na maniwala agad sa akin sa mga wire size at breaker size na ibibigay ko. Dapat i-confirm nyo din kung tama nga ba yun. At dapat alam po natin din na paano kunin yung wire size niya. Meron po yung formula sa wire size at breaker size. Pero sa susunod ko na po na vlog to gagawin. Kasi sa diagram lang to na vlog na to. So, ito yung ating actual na panel distribution box. So, SPD, breaker, SPD, load, wattmeter, SPD, tapos AC in. So, ayan po. So, tatanggalin ko po ito ngayon. So, di ko na yan tinornilyo or hindi na yan nakascrew kasi para madali na. So, magsimula tayo sa wire size. Ang wire na gamit ko sa panel papuntang inverter is 6 mm². Sa battery naman, papuntang inverter or inverter to battery is 25 mm². Sa load side naman at saka sa AC ay same po yan na naka 8 mm². Actually, dapat na sa mga ano lang to 2 mm or 3 mm². Pero nakabili na kasi ako ng 8 mm², kaya ito na yung ginamit ko. Nag-oversize ako ng wire. Okay lang mag-oversize ng wire kaysa mag-oversize ng breaker. Kasi ganito po yan. Pag nag-oversize ka ng wire tapos yung breaker mo is tama lang yung size ng breaker, okay lang yan. Kasi nagtitrip na yung breaker mo, hindi pa nasusunog yung wire. Kaysa naman undersize yung wire mo tapos yung breaker mo naman is oversize, sunog na yung wire, hindi pa nagtitrip yung breaker. So okay po yung oversize ng wire. So ayun, tapos tayo sa wire size. Dito naman tayo sa breaker. So, DC breaker, nag 25 amps ako dito. So, ganito yung setup na gagayahin nyo. So, 25 amps is okay na po yan. Meron na po yung safety factor. Tapos, DC is PD na 500 volts. Ayan. Tapos, sa breaker naman ng battery is nag MCCB ako na breaker na 125 amps. Pero po itong dalawang formula. Ang yung isang formula ay yung MPPT yung bagbabasihan. So 40 amps yung MPPT nito times 1.25%, magiging I think 50 ata siya. 50 amps yung ilalagay natin dito. Pero yung isang formula yung ginamit ko at ang ano niya is 125 amps. Kasi nagbabase ako sa charge and discharge ng wire. Kasi hindi ano kasi to built-in yung MPPT niya. Dito na siya nagcha-charge. Dito na din siya nagdi-discharge. So, hindi po siya same nung naka-external yung MPPT. Kasi sa external MPPT, dalawa yung wire na ginagamit. Iba yung sa charge, iba din yung sa discharge. Dito, isahan lang po siya. Ayan. So, ayun. 125 amps na MCCB. Dito naman sa load side, meron pa ako ditong SPD, AC SPD, RCBO, wattmeter, at saka ETS. Tapos breaker ng AC in at ito naman yung sa grid. Ngayon sa load side tayo, dito ang RCBO sa akin kasi naka 40 amps ako dito, pero sa wattmeter ko sinet ko na siya ng 6 amps. So kung bibili kayo ng breaker ng dito sa load side, RCBO po yung bilhin nyo, tapos nasa 6 amps, lagyan nyo ng 10% na 1.25% na safety factor na sa mga 10 amps na breaker yung gagamitin nyo. Pero sa akin, nakabili na kasi ako, kaya nilagay ko na lang yung 40 amps para na din sa 24 volts at 48 volts na setup soon. Pero yung wattmeter ko, ito, nakaset po yan sa 6 amps. Nakatry na po ako dyan, mga nag-rice cooker, nag-aircon na din ako, hindi siya umabot ng 6 amps. At tinry ko din na pinalagpas ng 6 amps, nag-trip na po yung ating wattmeter. At yung inverter natin hindi nag-overload kasi dito pa lang sa wattmeter nag-trip na siya. So, I would recommend na dito pa lang sa breaker na to, lagyan nyo na dito ng 10 amps or 6 amps. So, ayun. Sa SPD naman na AC is 275 volts na
SPD yung bilhin nyo. Tapos Wi-Fi watt meter. Tapos ATS. Ayan yung ATS. So 63 amps na ATS to. Pero I would recommend yung 8ms na ATS yung gamitin nyo. Yung walang corrupt na ATS. Kasi papalitin ko din to. Tapos yung ito sa AC-in. Kasi merong AC-in yung aking inverter. Meron siyang charging input at meron siyang AC-in. Ang nilagay ko dito is 16 amps. Kasi ang ano dito, ang kanyang charging amps ng inverter ay nasa 15 amps. So ginawa ko siyang 16 amps. Dito naman okay na to kasi sa grid kasi to naka 63 amps po yan. Yan po yung pinaka main breaker nyo. So tapos na tayo. Doon naman tayo sa flow talaga at sa actual na wiring. Baguhan pa lang din po ako, kaya kung meron po akong mali, feel free to comment. So, kung pansin nyo dito sa wire natin, so panel, papuntang inverter. So, ito po yan sa ating setup. Ayan po yung ating panel na wire, yung PV wire, black and red. Ang green naman ay ground. Dumaan po yan dito. So, wag na po kayong magtaka kung saan yung wire, kasi nakita nyo naman natin sa diagram. So, paalala lang po na sa aking breaker ay lahat po ng input ay nasa taas. Ayan, input nasa taas po lahat yan ng breaker. Kasi yung breaker na gamit ko ay hindi reversible. So, ang advice ko din sa inyo, mas mabuti na yung hindi reversible para hindi ka malito. Lahat ng in dapat sa taas. Ito lahat sa taas yung in ko. Ngayon, mula sa PV wire, mula sa panel, papunta dito, pumasok siya sa DC breaker na 25 amps. Ito na po yun, DC breaker na 25 amps. Para malalaman nyo na DC ba yan or AC na breaker, ang DC po ay isang line, tsaka dot dot dot. Ang AC naman ay naka-wave na tawag dyan, volts. Naka-wave na sign, tulad nito. Kung mapapansin nyo, klaro ba? Ay, hindi maklaro. Basta, ayan o. Meron siyang line tsaka dot dot dot. At tsaka sa AC naman ay may nakalagay ba dito? Ito basta meron siyang parang wave. Ayan. So pumasok siya. Kita niyo dun sa ating diagram. Nag-in siya sa taas ng breaker ng DC na 25 amps. So nag-in siya sa taas. Ito po yun. Ito yung black and red. Pumasok yan dito. At tapos kung ano yung pinasok nyo dito, black. So, dapat black din yung sa baba. Ayan. Tapos, dito naman, nag-positive ka dito. Dapat positive din dito ang labas. So, dyan po yan lumabas sa baba. So, tulad nito sa baba. Tapos, dito sa ito sa SPD, nakaparallel lang po yan. So, black dito, pinadaan ko dito sa black or negative. So, dito naman ang positive. Dito naman yung positive. Ayan. Tapos, ground, pupunta sa bus bar. So, lahat po ng ground dito, pumunta po yan sa bus bar. Pati yung ground doon sa bus bars inverter natin. Dito po yan pumunta lahat para hindi kayo malito. Ngayon dahil bumaba na tayo dito, dito po yan bumaba or nag-out sa baba ng breaker. Tinta niyo yan, bumaba siya. Pumasok sa inverter. So ito na po yun. So sabi ko, huwag niyo kang isipin yung wire, basta kayo nang bahala. Basta pumasok po yan doon sa ating inverter na solar in nakalagay dyan. Iwan ko sa inyo kung anong inverter gamit nyo. So, PV negative, PV positive. So, meron nakalagay dyan. Pagkatapos dahil nag-in tayo, dito naman tayo sa kanyang battery. So, pansin nyo dito sa ating battery. Sa taas pa rin. Nag-in tayo sa taas, nag-out sa baba. So, ito yung battery natin. Malalaking wire. Positive, negative. Pumasok sa ating MCCB. Lumabas. Papunta dito sa ating battery. So, sobrang simple lang ng wiring ng hybrid inverter talaga. Tapos na tayo dito. Dito naman tayo sa load side. So lumabas siya sa inverter papasok sa breaker na RCBO na may katabing SPD. So ito naman yung AC output ko. May nakalagay dyan AC output, ground, neutral at saka live. So ang ground natin kulay green. Ayan. Ang neutral naman ay blue. Ang live ay saka red. So dapat may color coding kayo. Sa akin yung live red talaga palagi or yung positive red din. So yung live ko red, yung neutral ko is blue. So, paglabas niyan, dapat papasok po yan sa breaker ng load nyo. Tulad ng dito. Ayan, load po yan. RCBO. So, pumasok sa taas. So, ang sabi ko sa inyo,
Huwag po kayong malito sa wire. Basta paglabas doon, dito po yan papasok kung saan yung breaker nilagay mo. So, ito yung breaker ng load natin. So, kung papatayin ko to lahat dito, ito ma-off din to. Yan. So, katabi niya is SPD. Tulad nito. Katabi niya is SPD. Same lang ng SPD dito. Nakaparallel pa din. So, kung dito may nakalagay kasi na N. Ayan, dito malit na N. So, dito ko din nilagay yung neutral. Yung blue. Galing doon. Yan, neutral. Siyempre, ang kaharap din niya or kaano niya dito sa baba. Blue din. Dapat neutral. Neutral sa baba. Nag-in ka naman ng positive dito. Positive din sa baba. Kaya, kita niyo. So, lahat ng out ko sa baba talaga. Ngayon, sa SPD naman niya, iparallel lang. Blue. Dito din sa blue. Neutral. And, neutral din. Dito din yung live. May L din dito sa SPD live. So, yan. Tapos, sa baba ng SPD ground, papuntang bus bar. Ayan. So, dahil nag-out tayo dito, kasi out lahat sa baba, sabi ko, ayan. Dito sa diagram natin, pumunta siya sa taas ng wattmeter. So, dito sa baba, nung bumaba siya, pinadaan ko siya dito. Tapos, pinapasok dito sa wattmeter. Ayan. Huwag po kayo malito sa wiring, kasi yung sabi ko nga, lahat ng in sa taas, lahat ng out sa baba. So, dahil dito siya, nag-out, kailangan mong humanap ng paraan na mapasok siya sa taas. Pinadaan ko siya dito, tapos pumasok na dito sa wattmeter. Ayan. Galing dito. Pumasok dito. May nakalagay dyan in, tapos L, at saka live. Live, tsaka neutral. Dito yung neutral kanina kasi meron din in dyan na maliit. Dito may nakalagay naman na N, so dapat dito nyo pa ilagay yung neutral, N, tsaka live. So, neutral, sa baba din, neutral, live, sa baba din, live. Tapos, out na tayo dito. Ang nakalagay dito sa diagram, pag out niya, pumunta na siya sa ating ETS. So, sa taas ng ETS. Sa taas pa rin yung kanyang in. So, kung malito kayo sa wire, yung sabi ko sa inyo, huwag kayong malito. Kayo na bahala kung saan nyo ipadadaan yung wire. So, sa akin, dito kasi nilagay yung ETS. So, dito nag-out sa wattmeter. Kayo nang bahala lang maghanap ng paraan para pasok siya doon. Pasok tayo. At ito na nga yun. Pumasok na siya dito. Ito na yung in sa ating load side. Out. Pumunta siya sa ETS. Ayan. Tapos, dito na yung load. Ito yung load ko. Ito, dinirect ko na kasi sa bahay. Kung gusto nyo, outlet yung ilalagay nyo dito para mag-extension na lang kayo. Ilalagay nyo dyan. Dito kasi sana ilagay yung outlet, pero na pag-isipan ko na i-direct na lang sa bahay. Tinanggal ko yung sa breaker ng bahay. Dito ko na pinasok. Ay, nakakangalay. Ayan, pumasok siya dito sa taas at nag-down siya. Ito na yung load. Ito, outlet nakalagay. Yan, so ito na yung load. Tapos, dito naman tayo sa kabila. Ito na yung ating priority sa solar. Ito na yung ating normal power. So, pag namatay ito, lilipat siya doon. Pero external ETS po to siya. Pang ano lang po to, pang maintenance. Kasi meron po siyang internal ETS. Ayan. Wala po yung corrupt internal ETS dito. So, for maintenance lang to. Ngayon, paano ba gamitin yung ETS? So, dito tayo nag-in. Kasi tapos na tayo dito sa load side na to. So, galing sa grid. Tulad ng naka dito, ito yung grid, bali ito yung grid niya, yung main breaker nyo. Mag-input po kayo dito sa taas. Dito, para may power din dito, may ilaw dyan, oh. So, meron tong kuryente dito, na if ever merong mangyari sa aking inverter, automatic siyang lilipat dito. So, ayan. Nag-in po ako, itong wire na to, galing po yan sa grid namin, or Zaneco. Pumasok yan dyan, tapos kung ano yung kulay, nakalagay dito, blue, neutral din dito. Papasok din yan sa neutral doon. Magkaano po yan sila para nagkaano lang, naka-align. Tapos yung live naman dito, papunta din dito. Ayan. Naka-parallel po siya. Ayan, parallel. Ngayon, sa AC-in naman tayo. Kasi meron tayong AC-in. Kung pansin nyo, dito ko kumuha ng AC-in. Pwede kasi dito tayo kukuha diretso. Tapos, diretso natin doon. Pero sa akin, dito na ako sa ETS nagkuha. Kasi dito tayo nag-in sa grid, pinasok natin dito. Dito din ako nakuha. Ayan, pansin nyo may isang wire doon sa likod. So, yan po yung ECE natin. Galing naman dito, hahanap lang kayo ng way na makapasok siya sa taas ng breaker ng AC. Ito yung AC natin na 620 amps yung nilagay ko dito. Basta, wag po kayong malito sa wire. Kung dito ko kumuha ng linya na sa grid, pumasok po yan sa AC breaker natin. Ayan. Naka-on po yan kaya meron tayong AC input na 243 volts.
Ayan. Ngayon, pagpunta dito, sa taas pa rin, nag-out sa labas, huwag po kayong malito. Basta yung lumabas itong wire, ay pumasok po yan sa ating AC in. Ayan. AC input. Saan ba yun? Ayan, AC input, ground, neutral, at saka live color coding po yan. So, po kayo na dito, basta yung out ng ating AC out, ay pumasok yan sa ating inverter para meron tayong supply na galing sa grid. Tapos, AC is PD pa rin, ground din, papuntang bus bar. Ayan, nakaparallel pa rin siya. So, try natin ilagay yung takip para makita nyo. So, ito na yung sa ating galing sa solar PV. Ito naman yung SPD niya. Ito naman yung sa load, yung main breaker, which is ito. Ayan. Tapos, katabi niya SPD. Ayan. So, yung watt meter, ito na yung AC in, sabi ko sa inyo. Pag in-off ko to, ma-off din po yung sa grid niya doon. Yung supply ng grid niya. Ayan. So, yan lang po. Makita nyo. So, I hope meron po ako nabigay sa inyo na informasyon. Kaya, kung meron kayong katanungan, feel free to comment, no? So, ayan na po ang ating full setup tutorial diagram. Ayan. So, naka-series po yan. So, this is biyahe ni Rans. Sana hindi kayo nalito sa aking explanation. So, see you for more solar updates. Peace out.